Ako si Marco, 16 na taong gulang at palaging sinasama ni Tita Lorna ang pinsan kong si Ana sa tuwing pumupunta kami sa probinsya. Madalas kaming maglaro sa tabing dagat, ngunit may kakaibang hatid ang pagkakataon noong tag-init na iyon. Isang hapon, habang naglalakad kami sa dalampasigan, napansin namin ang isang lumang daan na nagtatago sa likod ng makakapal na puno ng niyog. Marco, tingnan mo ito, sigaw ni Ana habang tinuturo ang daan. May kakaibang hatid na misteryo ang daan na iyon na tila ba umaanyaya sa amin na tuklasin ang kung anuman ang nasa dulo nito. Nang makarating kami sa dulo ng daan, tumambad sa aming harapan ang isang lumang kubo na tila matagal nang iniwan. May takot at pananabik na naghalo sa aking damdamin, habang si Ana naman ay tila hindi mapakali sa pagkakatuklas. Pumasok tayo, sabi niya, at hindi ko alam kung paano ko siya hihindian. Sa loob ng kubo may isang lumang baul na nakatago sa sulok. Ang kahoy nito ay animoy kumakain na ng alikabok, ngunit may kakaibang hatid ang itsura nito na tila ba may lihim na gustong iparating. Ano kaya ang laman nito? Tanong ni Ana habang dahan-dahang bumababa ang kamay niya patungo sa kandado ng baul. Binuksan namin ang baul at bumungad sa amin ang iba't ibang bagay, mga lumang sulat, piraso ng alahas, at isang diary na tila ba pag-aari ng isang taong may mahalagang kwento. Basahin natin ito, sabi ko, at sa bawat pahina ay tila ba may kwento ng isang buhay na puno ng misteryo at hiwaga. Habang binabasa namin ang diary, nalaman namin na ang may-ari nito ay si Maria, ang lola ni Ana na matagal nang nawala. Isang babaeng puno ng kwento at pag-ibig, ngunit tila ba may lihim na hindi niya nais ipaalam kaninuman. Ang bawat tala sa diary ay may kasamang mga larawan, mga lugar na pamilyar sa amin, mga lugar sa isla na madalas naming puntahan. Marco, tingnan mo ito, sabi ni Ana habang ipinapakita ang isang larawan ng isang lugar sa isla na hindi namin pa nakikita. Kailangan nating puntahan ito, dagdag niya. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko, may hatid na pananabik ang pag-alam sa mga lihim na nakatago sa islang ito. Sa kabila ng pagod, nagpatuloy kami sa paglalakbay at pagtuklas, sinusuyod ang bawat sulok ng isla. Ngunit sa isang bahagi ng diary may nakasulat na babala. May mga bagay na mas mabuting hindi na malaman pa. Ang mga lihim na ito ay maaring maghatid ng panganib. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag kay Ana. Ngunit sa kabila ng babala, hindi napigilan ni Ana ang kanyang determinasyon. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari kay Lola Maria. Sabi niya, puno ng pag-asa at pananabik. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, nararamdaman ko ang bigat ng misteryo na unti-unting bumabalot sa amin. Habang patuloy kaming naglalakad, may naramdaman kaming kakaibang kilabot sa paligid. Tila ba may mga matang nagmamasid sa amin, mga matang nagtatago sa likod ng mga puno at animoy sumusunod sa bawat galaw namin. Marco, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Ana at hindi ko maikakaila ang takot na bumabalot sa akin. Sa aming paglalakad, biglang may bumagsak na bagay mula sa itaas. Isang piraso ng lumang papel na tila ba naglalaman ng mga pahiwatig. Ano ito? Tanong ni Ana habang pinupulot ang papel. At sa pagkabasa namin may nakasulat na, ang lihim ng baul ay hindi lamang para sa mga mata ng mga hindi dapat makaalam. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng bagong yugto sa aming paglalakbay. Sa kabila ng takot, alam kong dapat naming ipagpatuloy ang pagtuklas. Ngunit sa likod ng aming mga isip, alam namin na ang bawat hakbang ay maaaring maghatid ng panganib. Isang panganib na hindi namin inaasahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng lumang baul. Hindi ito ordinaryong kahon na basta-basta mo lang bubuksan. Ang bawat ukit, bawat gasgas sa kahoy, at ang kalawang na tila gumagapang sa bakal nitong kandado ay may kwento. Malapit na ang dilim
at ang hangin sa isla ay unti-unting bumibigat. Sa kabila ng kaba, naramdaman kong hindi namin pwedeng iwan ang baul nang hindi nalalaman ang laman nito. Si Bea, ang pinsan kong mas bata sa akin ng 2 taon, ay nakatayo sa tabi ko habang hawak-hawak ang flashlight na nakuha namin mula sa campsite. Kuya Ian, sigurado ka bang dapat natin itong buksan ngayon? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi ko siya masisisi. Sa totoo lang, may bahagi rin sa akin na gustong ibalik na lang ang baul sa ilalim ng lupa kung saan namin ito natagpuan. Pero ang kuryosidad ay parang apoy. Kapag nagsimula ng magliyab, mahirap na itong patayin. Bea, hindi na tayo babalik sa campsite nang hindi natin nalalaman kung ano ang nasa loob nito. Sagot ko, pilit na pinapalakas ang loob namin pareho. Tumango siya, bagamat halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang kandado ng baul ay hindi basta-basta nabubuksan. Sinubukan kong hilahin, pilitin at kahit hampasin ng isang bato, pero nananatili itong sarado. Sa huli, napagdesisyonan namin na dalhin ito sa campsite para masuri ng mas maayos. Habang binubuhat namin ito, naramdaman ko ang kakaibang bigat. Hindi lang literal, kundi parang may kung anong puwersang pumipigil sa amin. Sa campsite ay inilagay namin ang baul sa gitna ng aming maliit na tolda. Hinanap namin ang anumang bagay na pwedeng magamit para mabuksan ito. Si Bea, na mas mapanlikha kaysa sa akin, ay naisipang gumamit ng isang matalim na kutsilyo na dala namin para sa pagluluto. Habang pinipilit niyang itusok ang talim sa gilid ng kandado, napansin ko ang isang ukit sa likod ng baul. Bea, teka lang, sabi ko, pinigilan siya. May ukit dito, parang mga letra. Lumapit siya at sabay naming pinagmasdan ang mga salitang nakaukit sa kahoy. Hindi ito Tagalog, Ingles o anumang lengguwahe na pamilyar sa amin. Pero sa ilalim ng mga salitang iyon, may isang simbolo, isang bilog na may 3 guhit na tumuturo sa iba't ibang direksyon. Kuya Ian, baka may ibig sabihin, yan, bulong ni Bea. Parang hindi ito basta-bastang baul. Tumango ako, sinisilip ang bawat sulok ng kahon. Napansin ko rin na ang paligid ng baul ay tila may bahagyang kislap na parang sinisipsip ng kahoy ang liwanag mula sa flashlight ni Bea. Hindi iyon normal. Bea, sa tingin mo ba, dapat ba talaga natin itong buksan? Tanong ko ulit, pero alam kong pareho kaming alam ang sagot. Tumango siya at sa huling pagsubok, ginamit namin ang kutsilyo para pilitin ang kandado. Sa wakas, sa isang malakas na hampas, bumigay ang bakal at bumukas ang takip. Ang loob ng baul ay hindi ang inaasahan namin. Walang alahas, walang kayamanan, walang ginto. Sa halip, naroon ang isang makapal na piraso ng papel na tila isang lumang mapa. Sa gilid nito, may isang maliit na kahon na gawa sa itim na kahoy. Agad naming kinuha ang mapa at pinag-aralan ito. Kuya Ian, tingnan mo, parang mapa ng isla. Bulalas ni Bea, ang kanyang mata ay nagliliwanag sa tuwa at gulat. Tama siya, ang mga guhit sa papel ay tumutugma sa hugis ng islang kinaroroonan namin. Pero may kakaibang marka sa mapa, isang malaking X na nakalagay sa hilagang bahagi ng isla, kung saan puro makakapal na puno at matatarik na bangin. Sa likod ng mapa, may nakasulat na mensahe gamit ang parehong kakaibang lengguwahe sa ukit ng baul. Hindi namin maintindihan ang eksaktong kahulugan, pero ang pagkakaayos ng mga salita ay tila babala. Bea, baka delikado to, sabi ko, pero hindi pinansin ni Bea ang sinabi ko. Binuksan niya ang maliit na itim na kahon at doon nagsimula ang mas malaking misteryo. Sa loob ng kahon, may isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Isang maliit na kristal na kumikislap sa madilim. Nang hawakan ito ni Bea, bigla itong nagliwanag at ang buong tolda ay napuno ng malamlam na asul na liwanag. Ang kristal ay tila nabubuhay sa kanyang mga kamay. Kuya Ian, ano to? Sigaw ni Bea. Ang kanyang boses ay halong takot at pagkabighani.
Hindi ko alam ang isasagot. Ang kristal ay tila umaawit. Hindi literal, pero parang may tunog na naririnig ang isip ko, na parang tinatawag kami sa kung saan. Bigla, naramdaman ko ang pag-uga ng lupa. Ang buong isla ay tila gumalaw. Ang hangin ay lumamig at ang liwanag mula sa kristal ay mas lumakas. Sa gilid ng tolda, narinig namin ang mga yapak. Mga yapak ng hindi lang isa, kundi marahil 10 tao. Kuya Ian, bulong ni Bea, mahigpit na hawak ang kristal. Tumingin kami sa labas at sa ilalim ng buwan, nakita namin ang mga anino ng mga taong papalapit. Hindi sila pamilyar at ang kanilang mga mata ay tila umiilaw sa parehong asul na liwanag ng kristal. Bea, tumakbo ka, sabi ko, pero bago pa kami makagalaw, ang isa sa kanila ay nagsalita sa isang lengguwaheng hindi namin maintindihan. Napako kami sa kinatatayuan at naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa amin. Ang baul, ang mapa, ang kristal. Lahat ng ito ay tila nagsimula ng isang bagay na hindi namin kayang kontrolin. Sa pagpasok ng bagong umaga, ang sinag ng araw ay tila mas maliwanag at ang hangin ay mas presko. Ang isla, na tila isang tahimik na paraiso, ay punong-puno ng pag-asam at misteryo. Kami ni Kuya Jake ay nagising ng maaga, puno ng enerhiya at pagkasabik na muling tuklasin ang baul na aming natagpuan sa puso ng isla. Good morning, Kuya, bati ko habang inaayos ang aming mga kagamitan. Handa ka na bang buksan ang baul? Ngumiti siya sa akin. Ang nangiti niya ay puno ng katiyakan. Oo, aling, pero kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam kung anong sorpresang naghihintay sa loob. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa lokasyon ng baul na matatagpuan sa ilalim ng makapal na lilim ng mga punong kawayan. Parang naririnig ko ang tibok ng puso ko sa bawat hakbang. Sa aming pagdating, ang baul ay nandun pa rin, parang inaantay ang aming pagbabalik. Kuya, tingin mo ba ito ay pag-aari ng mga ninuno natin? Tanong ko habang pinupunasan ng alikabok sa ibabaw ng baul gamit ang panyo. Pwedeng iyon, aling. Pero kailangan nating alamin kung ano ang laman nito bago tayo makagawa ng konklusyon. Sa wakas, gamit ang maliit na susi na natagpuan namin kahapon, binuksan ni Kuya Jake ang baul. Ang tunog ng lumang mekanismo ay parang musika sa aming mga tainga, kasabay ng aming pananabik. Sa loob ng baul, una naming nakita ang ilang lumang dokumento at mga litrato. Ang mga papeles ay tila mga kontrata at kasulatan na may pirma ng mga taong hindi namin kilala. Ang mga litrato naman ay mga imahe ng pamilyar na tanawin ng isla, ngunit may mga taong hindi namin kilala. Aling, tingnan mo ito, sabi ni Kuya Jake na tinuturo ang isang litrato. Mukhang ito ang unang mga nanirahan sa isla. Habang masusing tinitingnan ang mga litrato, napansin namin ang isang larawan na may 2 batang magkasama na mukhang magpinsan tulad namin. Ang isa sa kanila ay may hawak na bagay na tila isang piraso ng paborito kong laruan noong bata pa ako. Kuya, parang nakita ko na yang laruan na yan, sabi ko, tila naguguluhan. Sa lumang bahay ni Lolo, may ganitong laruan sa lumang aparador. Tumango si Kuya Jake, tila may naalala. Oo nga, aling, baka may koneksyon ito sa pamilya natin. Sa ilalim ng mga dokumento at litrato ay may isang lumang journal. Binuksan namin ito at nag-umpisang magbasa. Ang mga pahina ay puno ng kwento ng paglalakbay, mga sulat at personal na tala ng isang taong nagngangalang Miguel. Habang binabasa namin ang journal, nabatid namin na si Miguel ay isang adventurer na naglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo bago siya bumalik sa isla. Sa kanyang mga tala, nabanggit niya ang tungkol sa isang lihim na kayamanan na itinago niya sa isla. Kuya, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa isang pahina. Nabanggit niya ang tungkol sa isang kayamanan. Baka ito ang dahilan kung bakit nandito ang baul.
Ngunit sa aming patuloy na pagbasa, biglang may pumasok na kakaibang kwento tungkol sa isang sumpa na nakatali sa kayamanan. Ang sino mang magtatangkang kunin ito ay makakaranas ng masamang kapalaran. Mukhang delikado ito, Aling. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Kuya Jake na tila nag-aalala. Habang nag-uusap kami, biglang narinig namin ang tunog ng mga yabag sa likuran namin. Nagulat kami at mabilis na tumalikod. Ang isang matandang lalaki na mukhang pamilyar ay nakatayo sa likod namin. Magandang araw sa inyo, sabi niya. Ang tinig niya ay puno ng kabaitan. Ako si Lolo Miguel. Matagal ko nang inaantay ang pagdating ninyo. Napatingin kami sa isa't isa, hindi makapaniwala. Si Miguel, ang adventurer mula sa journal, ay buhay at nasa harap namin. Ngunit bago pa man kami makatanong, nagpatuloy si Lolo Miguel. Hindi lahat ng kayamanan ay dapat kunin. Ang tunay na kayamanan ay ang kaalaman at pag-unawa sa nakaraan. Sa kanyang mga mata ay may bahid ng hiwaga at karunungan. Ang baul na yan ay bahagi ng inyong kasaysayan. Nariyan ang mga sagot sa inyong mga tanong, ngunit tandaan, hindi lahat ng lihim ay dapat isiwalat. Sa kanyang mga huling salita, si Lolo Miguel ay naglakad palayo na tila isang anino na naglaho sa kawalan. Kami ni Kuya Jake ay naiwan na tulala, puno ng kuryosidad at pagkamangha. Ano ang ibig sabihin ni Lolo Miguel at paano niya nalalaman ang lahat tungkol sa amin? Habang kami nag-iisip, biglang bumukas ang isang lihim na kompartimento sa ilalim ng baul. Sa loob nito ay may hawak na maliit na kahon na may nakaukit na simbolo ng aming pamilya. Sa paglapit namin sa kahon, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na tila nag-uudyok sa aming buksan ito. Tumigil kami sandali, nagtanong sa isa't isa kung dapat ba naming ituloy. Ngunit ang pananabik at kuryosidad ay mas malakas. Sa aming paghawak sa kahon, naramdaman namin ang kakaibang init na bumalot sa aming mga kamay. Sa pagbukas nito, ang liwanag ay bumalot sa paligid at sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ano ang nilalaman ng kahon at ano ang magiging epekto nito sa amin? Ang aming kwento ay tila nagsisimula pa lamang. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang araw na nagbago sa aming buhay ng aking pinsang si Lila. Matapos naming matagpuan ang lumang baul sa puso ng isla, tila biglang nagkaroon ng bagong sigla ang bawat lakad namin sa gubat. Ngunit ang baul na iyon ay tila may sariling buhay. Naglalaman ito ng mga lihim na hindi namin inaasahang magdadala sa amin sa mas malalim na paglalakbay. Habang binabaybay namin ang makipot na daan patungo sa kinaroroonan ng baul, hawak-hawak namin ang isang lumang mapa na natagpuan ni Lila sa loob nito. Mapa ito ng isla, ngunit may mga nakamarkang lugar na hindi pa namin nararating. Umaga pa lamang ngunit dama na ang init ng araw na nagbabadya ng isang mahabang araw ng paglalakad. Sigurado ka bang dito tayo patungo, kuya? Tanong ni Lila habang patuloy ang paglalakad namin sa makitid na daan. Bawat hakbang ay tila may kabuntot na kaba at pananabik. Oo, Lila. Ayon sa mapa, may isang lugar dito na tinatawag na puso ng isla. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat nating makita roon, pero kailangan nating malaman. Sagot ko habang patuloy na sinisipat ang bawat detalye ng mapa. Alam kong kahit anong pag-aalinlangan niya, hindi rin siya magpapahuli sa pagsasaliksik. Naipamana sa amin ng aming pamilya ang likas na hilig sa pag-usisa at pagtuklas ng mga bagay-bagay. Nang marating namin ang kinaroroonan ng tinutukoy ng mapa, isang malaking puno ang bumungad sa amin. Ang mga ugat nito ay tila mga bisig na nakayakap sa lupa at sa gitna nito ay may maliit na siwang na mistulang pintuan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may isang bahagi sa akin ang nagtutulak na pasukin ito. Pumasok tayo, sabi ko kay Lila.
Wala tayong mawawala, di ba? Nagkibit balikat lamang si Lila at sumunod sa akin. Pagkapasok naming dalawa, natagpuan namin ang isang maliit na kwarto na tila ba isang lihim na silid. Sa gitna nito ay may isang pedestal at sa ibabaw nito ay isang lumang libro. Walang pagdadalawang isip, lumapit kami upang tingnan ito. Habang binubuklat ko ang mga pahina, unti-unting lumitaw ang mga larawan ng iba't ibang bahagi ng isla. Bawat isa ay may nakaukit na tanda. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang huling pahina. Isang mahiwagang mensahe na tila nakasulat sa lumang wika. Nagpatuloy kami sa pagbasa at habang sinisikap kong intindihin ito, biglang bumukas ang sahig at unti-unti kaming nilamon ng kadiliman. Nagising kami na nakahandusay sa isang malamig at madilim na kuweba. Ang liwanag ng araw ay hindi makapasok, ngunit sa di kalayuan ay may kaunting sinag na nagmumula sa isang maliit na siwang. Dali-dali naming tinahak ang daan patungo sa liwanag na iyon. Habang papalapit kami, unti-unting lumilinaw ang paligid at doon namin nakita ang isang kakaibang tanawin. Sa harap namin ay isang sinaunang nayon na tila hindi pa naaabot ng modernong panahon. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at kawayan at ang mga tao ay nakasuot ng mga damit na tila sa ibang panahon. Nagulat kami ngunit hindi namin mapigilan ang pagkamangha sa aming natuklasan. Nang lumapit kami, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. "Ikaw ba ang mga tagapagmana?" Tanong niya sa amin sa wikang hindi ko alam kung paano ko naintindihan, ngunit tila pamilyar. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong nagtatanong kung ano ang dapat naming isagot. Ngunit bago pa man kami makapagsalita, nagpatuloy ang matanda. "Matagal na naming kayong hinihintay. Ang inyong pagdating ay magbibigay daan sa pagtupad ng isang sinaunang propesya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang lahat ng ito ay tila napakabilis at halos hindi kapanipaniwala. Ngunit sa kabila nito, may isang bahagi sa akin ang nagsasabing tama ang sinasabi ng matanda." "Anong propesiya?" tanong ni Lila, puno ng pag-uusisa. "Ang propesiya ng pagbabalik ng mga tagapagmana upang muling buhayin ang nayon at magbigay ng bagong simula sa aming lahat," sagot ng matanda. "Ngunit bago iyon, kailangan ninyong hanapin ang nawawalang susi na magbubukas sa susunod na kabanata ng inyong paglalakbay." Napatingin kaming muli sa isa't isa ni Lila. Ang aming simpleng pag-usisa ay nauwi sa isang bagay na hindi namin inaasahang magiging bahagi kami ng isang dakilang kwento. Habang unti-unting bumabalik ang aming lakas at loob, isang ingay mula sa likod ng mga puno ang pumukaw sa aming pansin. Isang anino ang unti-unting lumalapit. Sa pagkakataong iyon, alam kong ang aming paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. Ngunit handa kaming harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa isang iglap, naramdaman ko na ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim at mas misteryosong pakikipagsapalaran. Nang bumalik kami ng pinsan kong si Lila sa kubo, matapos ang aming paglalakbay sa gilid ng isla, kung saan namin natagpuan ang misteryosong baul, hindi pa rin kami makapaniwala sa aming natuklasan. Ang baul na iyon, na tila ba lumulutang sa tubig, ay parang isinumpa at naglalaman ng mga lihim na hindi pa namin lubusang nauunawaan. Umupo kami sa lumang sahig na gawa sa kawayan. Ang lampara ay naglalagablab sa mesa, nagbibigay ng banayad na liwanag sa madilim na silid. Binuksan namin muli ang baul at sa loob nito ay tila nag-aanyaya ang mga lumang papel at mga bagay na may kakaibang anyo. Ang amoy ng lumang kahoy at ang hamoy ng dagat ay naghahalo sa hangin, nagdadala ng kakaibang pakiramdam ng pag-aalinlangan at pananabik. "Alam mo ba, Lila," sabi ko, habang tinititigan ang isang lumang mapa na aming nakuha, "parang may nararamdaman akong kakaiba sa mapa na ito. Parang may nais itong iparating." Inilapit ni Lila ang kanyang mukha sa mapa.
Ang mga mata niya ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara. Baka ito ang daan patungo sa isang lihim na kayamanan, sabi niya, puno ng pag-asa at excitement. Sa mapa, may mga marka at linya na tila naglalakbay sa kalaliman ng isla, patungo sa puok na hindi pa namin nararating. Tinignan ko ang iba pang mga bagay sa loob ng baul. Isang lumang kompas na may kakaibang pagkinang, isang piraso ng tela na tila bahagi ng sinaunang kasuotan, at isang maliit na kahon na gawa sa ginto. Ang kahon ay may ukit ng isang simbolo na hindi namin kilala, isang simbolong tila may kwento at hiwaga. Hindi natin alam kung ano ang mga ito, bulong ni Lila, pero may pakiramdam ako na hindi ito basta-basta iniwan dito. Bigla, isang malakas na hangin ang humampas sa pinto ng kubo at ang lampara ay nagbanta na mawala ang apoy. Tumayo si Lila upang siguruhin na hindi mawawala ang ilaw, habang ako naman ay patuloy na nagmasid sa baul, nilalaro ang mga bagay sa loob nito. Sa isang iglap, naramdaman kong may isang bagay na umuga sa ilalim ng baul. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko kay Lila na ngayon nakatungo sa pinto. Oo, sagot niya, parang may nangyayari sa ilalim ng baul. Agad ko itong inangat at laking gulat namin nang makita ang isang lihim na kompartamento. Sa loob nito ay isang maliit na tala na tila isinulat ng isang taong puno ng pag-aalala. Nakakabighani ang sulat kamay at ang mga salitang nakatitik dito ay nagdala ng kakaibang damdamin. Kung sino man ang makakita nito, simula ng tala, narito ang babala at ang pangako. Isang lihim ang nakabaon sa ilalim ng lupa na magbibigay ng kapangyarihan at kasawian. Mag-ingat sa iyong mga hakbang. Ang babala ay nagdala sa amin ng takot, pero higit sa lahat ng kuryosidad. Ano ang lihim na nasa ilalim ng lupa? At ano ang kapangyarihan at kasawian na sinasabi ng tala? Buong gabi, hindi kami nakatulog ni Lila. Ang aming isipan ay puno ng imahinasyon at plano. Kinabukasan, nagpasya kaming sundan ng mapa at hanapin ang lugar na tinutukoy nito. Sa kabila ng panganib na maaaring idulot, ang aming pagnanasa na matuklasan ang katotohanan ay mas malakas pa sa alinmang takot. Habang naglalakad kami sa makikitid na daan patungo sa puso ng isla, ang hangin ay tila may dala ng mga bulong ng mga sinaunang kwento. Ang mga puno ay umuugong at ang mga alon sa malayo ay tila nagsasayaw sa ritmo ng aming mga hakbang. Nararamdaman mo ba, Lila? Tanong ko habang papalapit kami sa lugar na minarkahan sa mapa. Parang may nagmamasid sa atin. Tumango siya. Oo, parang may misteryo sa paligid na hindi natin maipaliwanag. Sa wakas, narating namin ang puok na tinutukoy ng mapa. Isang matandang puno na may ugat na tila bumabalot sa lupa. Sa ilalim nito, mayroong isang bagay na kumikinang, na parang isang hiyas na nag-aanyaya sa amin na humukay. Habang unti-unti naming tinatanggal ang lupa, naramdaman naming ang pag-aalinlangan ay unti-unting lumalalim sa aming mga puso. Ano ang aming matutuklasan at ano ang dala ng lihim na ito para sa aming kinabukasan? Sa huli, isang bagay ang nagbigay ng liwanag sa aming mga mata, isang lumang susi. Ngunit bago pa namin ito masuri, ang lupa ay biglang umuga at ang paligid ay tila ba nagbago. Ang mga ugat ng puno ay tila nagkaroon ng buhay at kami natagpuan ang aming mga sarili na bumagsak sa isang lihim na lagusan. Sa aming pagkahulog, ang baul ay nagmistulang naglaho at kami naiwan sa dilim. Ano ang susunod na mangyayari? Sa ilalim ng lupa, ang mga sagot ay tila naghihintay, ngunit kami ay walang kasiguraduhan. Ano ang lihim ng susi? At paano kami makakalabas sa lugar na ito? Ang aming kwento ay hindi pa tapos, ngunit sa bawat sulok ng dilim, ang pag-asa ay tila kumikislap. Sa pagmulat ng umaga, ang hangin ay tila may dalang kakaibang enerhiya. Lumalakas ang hampas ng alon sa pampang ng isla
na para bang may nais itong ipaalam. Habang naglalakad kami ni Marco sa dalampasigan, dala ang mga gamit na pangkamping mula sa aming pinagdaanan noong nakaraang gabi. Hindi mapawi sa isip ko ang mga kaganapan. Ang lumang baul na natagpuan namin sa puso ng isla ay parang isang mahiwagang pinto patungo sa isang hindi malamang kwento ng nakaraan. Sa palagay mo, lolo ang may-ari ng baul na ito? Tanong ni Marco habang nagtatanggal ng buhangin sa paa. Hindi ko sigurado. Si lolo ay palaging may mga kwento tungkol sa isla na tila katang-isip lamang. Pero ngayon, tila may bahid ng katotohanan ang mga kwento niya. Hindi ko alam, Marco. Pero alam ko na kailangan nating buksan ang baul na ito. Sagot ko habang iniisip kung paano namin iyon magagawa. Matibay at puno ng kalawang ang baul. Tila may mga lihim itong kinukubli sa tagal ng panahon. Pagbalik namin sa kubo, agad naming sinimulan ang paghahanap ng pwedeng gamitin para buksan ang baul. Naisip kong baka may iniwang susi si lolo. Habang naghalongkat ako sa kanyang lumang aparador, natagpuan ko ang isang kahon na yari sa kahoy. May mga larawan ng pamilya at ilang mga sulat at sa ilalim nito ay ang isang maliit na susi na tila gawa sa tanso. Sinabi ko kay Marco ang aking natagpuan at agad naming sinubukan kung ito nga ang tamang susi. Tumigil ang oras sa sandaling pumasok ang susi sa kandado ng baul. 1, 2, 3. At bumukas ito. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay agad na pumuno sa hangin. Sa loob, may mga lumang dokumento, mga larawan, at isang kakaibang mapa na tila hindi pangkaraniwang isla. Nagsimula kaming maghalongkat at unti-unti nagkaroon ng hugis ang misteryo. Marco, tingnan mo ito, sigaw ko habang hawak ang isang lumang kwaderno. Puno ito ng mga tala at mga pangalan na hindi ko pamilyar. Subalit, may isang pangalan na tumatak sa akin. Isang babae na ang pangalan ay Amara. Sa tabi nito, may mga guhit ng isang kakaibang simbolo na kahawig ng mga ukit sa mga bato na nakita namin malapit sa kuweba. Amara, sino kaya siya? Tanong ni Marco habang hawak ang isang lumang larawan ng isang dalaga na may hawig kay lolo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim at tila may sinasabi kahit sa mga litratong iyon. Nang magsimula kaming tumingin sa mapa, napansin naming may mga bahagi ng isla na hindi namin pa napuntahan. May mga marka ito na tila nagsasabi ng isang landas patungo sa gitna ng kagubatan. Kailangan nating puntahan ito, Marco. Baka ito ang susi sa lahat ng ito, sabi ko habang itinuturo ang pinakamalapit na marka sa mapa. Nag-ayos kami ng aming mga gamit at nagdesisyon na sundan ang landas na ito. Habang tinatahak namin ang landas, naramdaman ko ang bigat ng misteryo na bumabalot sa paligid. Ang mga puno ay tila may mga matang nagmamasid at ang mga ibon ay tahimik na parang nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang pananabik na malaman, ang katotohanan. Sa gitna ng aming paglalakbay, napansin namin ang mga palatandaan na nakita rin namin sa mga tala ni Amara. Ang mga ukit sa bato ay tila nagbibigay ng direksyon at ang bawat hakbang ay parang bahagi ng isang lumang sayaw na matagal nang hindi nasasayawan, hanggang sa narating namin ang isang maliit na burol. Sa ibabaw nito, may isang lumang puno na tila nakikiusap na lapitan namin. Sa ilalim ng puno, may isang maliit na kabaong na yari sa kahoy. Sa kabaong na iyon, may nakaukit na simbolo na katulad ng nasa kwaderno. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit ang kabaong na iyon ay tila may mahalagang nilalaman. Dahan-dahan namin itong binuksan at sa loob, natagpuan namin ang isang maliit na kahon na gawa sa pilak. Sa ibabaw ng kahon, may isang liham na may punit-punit na gilid. Ngunit bago ko pa man mabasa ang nakasulat, isang malakas na ugong ang narinig namin mula sa kagubatan. Ang lupa ay tila gumagalaw at ang mga puno ay nagsimulang maglaglagan ng mga dahon. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga anino,
may lumabas na isang silweta na tila nababalot ng liwanag. Marco, ano iyon? Tanong ko habang pinipilit ang sarili na hindi matakot. Hindi sumagot si Marco dahil sa puntong iyon may isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang tinig na alam naming pareho, si Lolo. Ngunit paano? Alamin namin ang kasagutan sa sumunod na bahagi ng aming paglalakbay. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, habang unti-unting bumubukas ang umaga at sinisimula ng araw ang kanyang pagyakap sa isla, naramdaman kong ang hangin ay tila may dalang bagong misteryo. Nandito kami, sina Marco at ako, naglalakad sa makipot na landas patungo sa puok kung saan namin natagpuan ang lumang baul. Ang baul na iyon na nagbukas ng daan sa isang mundo ng kaguluhan at kasabikan sa aming magpinsang likas na malikhain at mausisa. Ang paligid ay tahimik, ang mga punong kahoy ay tila nagmamasid sa amin, at ang mga ibon ay tila nag-uusap tungkol sa misteryo ng aming pakikipagsapalaran. Ang amoy ng dagat ay pumapalo sa hangin, nagbibigay sa akin ng pakiramdam na may bagong bagay na magaganap. Sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso na bumibilis, ang palad ko ay pawisan habang iniisip kung ano ang susunod naming matutuklasan. Marco, sigurado ka bang dito talaga natin nakita ang baul? Tanong ko, na may halong kaba at pananabik sa aking tinig. Ang lugar ay tila kakaiba ngayon, parang may nagbago. Oo, Eliza, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Ito ang eksaktong lugar. May kakaibang nangyari dito, hindi ko lang maipaliwanag. Habang kami nag-uusap, biglang may kumalusko sa likuran ng mga puno. Napahinto kami at nagtinginan, parehong may halong takot at pag-usisa. Sino o ano kaya ang naroon? Hindi namin alam. Ngunit sa halip na umalis, mas lalo kaming naging determinado na tuklasin ang misteryo. Ang baul ay tila may kapangyarihang humila sa amin pabalik, parang may lihim na nais nitong ibunyag. Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas maingat na ngayon habang ang mga mata namin ay patingin-tingin sa paligid. Ang mga dahon ay tila nagbubulungan at ang hangin ay tila may dalang mensahe. Hanggang sa narating namin ang lugar kung saan namin iniwan ang baul. Ngunit sa aming pagkagulat, wala na ito roon. Ang baul na dapat ay naroon ay naglaho na parang bula. Marco, ano yung nangyari? Dito natin iniwan ang baul, hindi ba? Tanong ko habang ang puso ko ay tila bumagsak sa kaba. Oo, Eliza, sigurado ako. Pero baka may kumuha nito, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Habang nag-uusap kami, biglang may narinig kaming mahihinang hakbang papalapit sa amin. Napahinto kami, ang aming mga mata ay nakatuon sa direksyon kung saan nagmumula ang tunog. Sa likod ng mga puno, may anino kaming nakita. Isang hugis na hindi namin maaninag ng maayos, tila may tao, pero hindi kami makasiguro. Marco, sa tingin mo, may ibang tao dito? Tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Eliza, hindi ko alam. Pero kailangan nating malaman, sagot niya, at sabay kaming nagdesisyon na sundan ang anino. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapaligid sa amin. Ang anino ay tila naglalaro, palapit layo sa amin, hanggang sa tuluyan itong naglaho sa gitna ng makapal na kakahuyan. Nagsimula kaming maglakad ng mas mabilis, sinusundan ang bakas ng misteryosong anino. Hanggang sa narating namin ang isang maliit na kuweba, halatang hindi natural na nabuo, kundi gawa ng tao. Sa loob ng kuweba, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya. Ang mga pader nito ay may mga ukit at simbolo na hindi namin maunawaan. Ang lugar na ito, tila isang lihim na taguan, ay may dala na namang misteryo. At sa gitna ng kuweba, naroon ang lumang baul, ngunit hindi ito kagaya ng dati. Ang baul ay nagliliwanag, tila may buhay. Marco, tingnan mo ang baul. Sigaw ko habang ang aking mga mata ay hindi makapaniwala sa nakikita.
Eliza, ano nung nangyayari? Bakit nagliliwanag ito? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Nagsimulang bumukas ang baul at mula rito ay lumabas ang isang liwanag na pumuno sa buong kuweba. Ang liwanag ay bumuo ng mga hugis at larawan sa hangin, mga imahe ng mga taong hindi namin kilala at mga pangyayari na tila bahagi ng kasaysayan ng isla. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam namin na ito'y mahalaga. Habang nagmamasid kami, biglang may narinig kaming boses mula sa likod. Isang matanda, nakasuot ng kakaibang damit, ang lumitaw mula sa kadiliman. Kayo ang napili, sabi niya. Ang kanyang tinig ay parang umuugong sa paligid. Ang baul na ito ay may kapangyarihang magmulat ng lihim, at kayo ang susi sa pag-unawa nito. Bago pa namin maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, biglang nanlambot ang aking mga tuhod at ang lahat ay nagmistulang isang panaginip. Ang huling bagay na narinig ko ay ang boses ni Marco na tinatawag ang aking pangalan habang ang liwanag ay unti-unting bumalot sa aming dalawa. Ano kaya ang misteryo sa likod ng baul at paano namin ito malulutas? Ang aming pakikipagsapalaran ay tila nag-uumpisa pa lamang at hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa susunod na hakbang. Ngunit alam namin na hindi kami susuko kahit ano pa ang mangyari. Ang lihim ng isla ay tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang mas malalim na mundo na hindi namin akalain na umiiral. Sa bawat hakbang namin patungo sa lumang baul na natagpuan sa puso ng isla, ramdam ko ang matinding kaba at pananabik. Parang may kung anong puwersang humihila sa amin at ang mga mata ni Lila ay nagliliwanag sa parehong pagnanasa na malaman ang laman nito. Matagal na kaming nagtataka kung ano ang maaring bumuhay sa lumang isla na ito. At ang baul na ito ang tila magiging susi sa lahat ng kasagutan. Buksan na natin, sabi ni Lila. Halos pabulong ang kanyang tinig, ngunit damang-dama ang tensyon sa paligid. Napaawang ang labi ko at sa kabila ng takot, hindi ko maikakaila ang kagustuhan kong malaman ang lihim ng baul. Hinawakan ko ang kalawanging kandado at sa aking paghipo, parang may dumaloy na kuryente sa aking mga daliri. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong nagtataka at nag-aalala. Kailangan natin ng susi, bulong ko, sabay tingin sa paligid. Ang mga puno ay tila nagmamasid. Ang mga dahon ay bumubulong ng mga lihim ng nakaraan. Maya-maya, napansin ko ang tila papel na nakadikit sa gilid ng baul. Nang aking bunutin ito, lumitaw ang isang lumang mapa. Ang mga linya nito ay pawang mga landas sa isla at sa dulo ng isang linya may nakasulat na ang susi ay nasa ilalim ng pusong nakasilong. Ang pusong nakasilong, tanong ni Lila, ang kanyang nooy kunot sa pag-iisip. Ano ang ibig sabihin nito? Mukhang may kailangang hanapin pa tayo, sagot ko habang binubusisi ang mapa. Habang tinatanaw namin ang mapa, nagpasya kaming sundan ang nakaguhit na landas. Ang daan ay masalimuot, puno ng mga palumpong at batuhan, ngunit pinilit naming lagpasan ang bawat sagabal. Sa bawat hakbang, ang hangin ay tila nagiging mas mabigat at ang mga tunog ng kalikasan ay nagiging mas malakas at misteryoso. Lumipas ang ilang oras hanggang sa marating namin ang isang lugar na tila hindi bahagi ng isla. Isang malaking puno ang nakatayo sa gitna, ang mga ugat nito'y tila kumikilos at bumubuo ng hugis na katulad ng puso. Sa ilalim nito ay may bahagyang hukay na tila sinadyang itago mula sa sinuman. Dito yata iyon, sabi ko kay Lila, sabay turo sa ilalim ng puno. Naging maingat kami sa paggalaw, takot na baka may masira o mawala sa amin. Habang hinuhukay namin ng lupa, unti-unting lumitaw ang isang maliit na kahon. Ang kahon ay gawa sa metal at kahit kalawangin na, kita ang matibay na pagkakagawa nito. Binuksan namin ito at doon ay natagpuan ang isang lumang susi,
ang susi na tila sinadyang itago sa ilalim ng pusong nakasilong. Sa wakas, bumalik kami sa baul, hawak ang susi na nagbigay sa amin ng pag-asa. Nang ipasok ko ang susi sa kandado, ang aking puso ay tila tumigil sa paghinga. Kasabay ng pag-ikot ng susi, narinig namin ang isang tunog na tila hudyat ng bagong simula. Bumukas ang baul at sa loob nito ay mga papel, larawan at isang lumang diary. Binasa namin ang diary at sa bawat pahina ay tila bumabalik kami sa nakaraan. Ang mga kwento ng isang pamilya na may lihim na koneksyon sa isla, ang kanilang mga pinagmulan at ang mga masalimuot na pangyayari sa kanilang buhay. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga mukha na tila pamilyar, mga mata na puno ng pag-asa at misteryo. Parang kilala ko sila, sabi ni Lila, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat larawan. Napansin ko ang isang larawan na may marka ng kamay sa likod. Nang baliktarin ko ito, may nakasulat na pangalan, Eduardo at Lucia. Eduardo, bulong ko, ang pangalan ay tila bumabalik sa aking alaala. Napansin ni Lila ang aking pag-aalinlangan. Sino sila? Tanong niya, halatang naguguluhan sa mga nakita. Sa isang iglap, biglang may kumalampag mula sa likuran namin. Nagulat kami at sa aming paglingon, isang figura ang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, ngunit may halong misteryo at galit. Matagal ko na kayong inaantay, sabi ng figura. Ang kanyang tinig ay tila alingaw-ngaw ng nakaraan. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, puno ng takot at pagtataka. Ang figurang ito ang tila magiging susi sa lahat ng aming tanong, ngunit sa kanyang mga mata ay may lihim na mas malalim pa sa baul na aming natagpuan. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ang alam namin ay isang bagong kabanata ang magbubukas, puno ng mga hindi inaasahang kaganapan at misteryo. Sa isla na ito, sa gitna ng pusong nakasilong, natagpuan namin ang sarili naming mga lihim na hindi namin alam na matagal na palang nakatago sa aming mga puso. Kahit na ang araw ay nagtatago na sa likod ng mga ulap, ang aming pananabik ay hindi magapi. Ang pag-uwi sa isla ay tila may kakaibang enerhiya na nagpapabilis sa tibok ng aming puso. Ako si Miguel at kasama ko si Lara, ang aking pinsan at matalik na kaibigan sa lahat ng aming pakikipagsapalaran. Ang lumang baul na natagpuan namin sa gitna ng isla ay nagbigay ng bagong pag-asa at misteryo na hindi namin inaasahan. Sa loob ng baul, ang unang nakita namin ay mga lumang dokumento na tila mga liham mula sa nakaraan. May mga lumang litrato rin ng mga tao na hindi namin kilala. Isa lang ang nauunawaan namin. Ang mga ito ay bahagi ng ating pamilya. Natuklasan namin ang mga kwento ng aming mga ninuno na hindi pa namin naririnig mula sa aming mga magulang at lolo't lola. Habang binabasa namin ang mga liham, natuklasan namin ang kwento ng isang matandang lalaki na naglakbay sa isla noong mga panahong hindi pa ito kilala. Ang kanyang pangalan ay Don Emilio, ang aming lolo sa tuhod, na tila isang adventurer. Sa isa sa kanyang mga liham, nabanggit niya ang isang lihim na kayamanan na itinago sa isla, isang bagay na ipinasa sa bawat henerasyon ng pamilya. Isipin mo, Lara, sabi ko, habang hawak ang isa sa mga liham. Ang kayamanang ito ay maaaring magbago sa takbo ng ating buhay. Ngumiti si Lara, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-iisip ng mga posibilidad. Ngunit paano natin ito matatagpuan? Wala namang direksyon dito. Napabuntong hininga kami, pero hindi kami nawala ng pag-asa. Sa likod ng baul, may natuklasan kaming lumang mapa ng isla na may mga marka na tila naglalaman ng mga clue. Ang unang marka ay nasa hilagang bahagi ng isla, sa lugar kung saan madalas kaming maglaro noong bata pa kami. Hindi namin pinansin ang oras, agad kaming naglakbay papunta sa lokasyon na nasa mapa. Habang naglalakad,
Naramdaman namin ang hangin na tila may ibinubulong sa amin. Ang mga puno ay yumuyuko sa daan na parang binibigyan kami ng daan patungo sa aming destinasyon. Sa wakas, narating namin ang unang marka sa mapa. Isang maliit na bato na may kakaibang ukit ang nakita namin sa ilalim ng mga ugat ng isang lumang puno. Sa ilalim ng bato, may nakatagong maliit na kahon. Binuksan namin ito, sa loob ay may piraso ng papel na may nakasulat. Ang susunod na hakbang ay nasa puso ng tubig. Napatingin kami sa isa't isa, naguguluhan, ngunit puno ng pananabik. Ano ang ibig sabihin ng puso ng tubig? Naalala ko ang isang lumang alamat na madalas ikwento ng aming lola. Ang tungkol sa isang maliit na lawa sa gitna ng isla na sinasabing may pusong nagtatago. Dali-dali kaming bumalik sa aming tinitirhan at kumuha ng mga pang-ilaw at kagamitan para sa aming susunod na hakbang. Habang naglalakad patungo sa lawa, naramdaman namin ang pag-akyat ng kilabot sa aming mga likod. Ang paligid ay tila nagbabantay, ang mga hangin ay may kasamang bulong na hindi namin maipaliwanag. Pagdating namin sa lawa, ang tubig ay kalmado na parang salamin sa ilalim ng buwan. Nagdesisyon kaming sumisid upang maghanap ng anumang palatandaan. Habang nasa ilalim ng tubig, nakita namin ang isang lumang estatwa ng isang sirena. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng sikreto. Pagkaahon namin, ang langit ay biglang nagdilim at isang malakas na hangin ang nagpaikot sa amin. Ang lawa ay tila nabuhay at ang mga alon ay nagsimulang magalit. Biglang may lumitaw na isang bagay sa gitna ng lawa, isang lumang barko na tila lumulutang. Sa ibabaw nito may isang figura na nakatayo. Ang kanyang anyo ay pamilyar. Don Emilio, tanong ni Lara, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkagulat. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Ang figura ay nagsimulang lumapit, ang kanyang anyo ay tila bumabalik sa buhay. Sa kanyang kamay, may hawak siyang susi at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa amin, puno ng lihim na hindi namin maipaliwanag. Bakit kayo nandito? Tanong ng figura. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng misteryo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang mundo ay tila bumagal at ang paligid ay nagbago. Ang aming pakikipagsapalaran ay tila umabot sa isang punto na hindi namin inaasahan. Isang twist na maaaring magbago sa lahat ng aming nalalaman tungkol sa aming pamilya at sa isla. Sa likod ng figura, ang barko ay biglang nagliwanag at ang tubig ay nagsimulang bumalik sa normal. Ngunit ang figura ay nanatili, naghihintay ng aming sagot. Ang kanyang presensya ay tila isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Nagtinginan kami ni Lara, alam na ang susunod na hakbang ay magpapabago sa lahat. Ngunit paano namin malalaman ang tamang sagot? Ano ang tunay na lihim ng baul at paano namin ito matutuklasan? Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, nagpatuloy kami ni Marco sa paglakad patungo sa sentro ng isla, kung saan naroon ang lumang baul na aming natagpuan noong nakaraang linggo. Ang hangin ay may dalang malamig na simoy, tila ba nagbabadya ng kung anong misteryo na naghihintay sa amin sa dulo ng aming paglalakbay. Sigurado ka bang ito ang daan? Tanong ni Marco habang iniwasan ang mga nakalaylay na sanga ng puno. Oo, natatandaan ko ang mga palatandaan, tugon ko, bagamat hindi ko rin maalis ang pag-aalinlangan sa aking dibdib. Sa loob ng maraming taon, ang isla ay tila isang tahimik na saksi sa mga kaganapan sa aming pamilya. Ngunit ngayon ay tila ito'y may buhay, isang buhay na may lihim na nais ipahayag. Nang marating namin ang clearing kung saan naroon ang baul, agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Ang baul ay luma at yari sa matibay na kahoy, may mga ukit na simbolong noon pa man ay hindi ko maintindihan. Tila ito'y bahagi na ng isla, nakabaon sa lupa at nag-aanyayang pasukin ang kanyang mundo. Narito na tayo,
bulong ni Marco habang kami lumapit sa baul. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad, ngunit may bakas ng takot din. Kinuha ko ang susi mula sa aking bulsa, isang susi na natagpuan namin sa lumang bahay ng aming lolo na tila umaakit sa amin upang bumalik sa baul na ito. Sa bawat hakbang papalapit, ang mundo ay tila bumagal. Ang tibok ng aking puso ay sumasabay sa ritmo ng hangin. Inilagay ko ang susi sa kandado ng baul at marahan itong iniikot. Sa bawat galaw ng susi, ang kandado ay tila nagbubukas ng pintuan sa isang nakatagong daigdig. Hanggang sa wakas ito'y bumukas. Ang baul ay naglalaman ng mga lumang sulat, larawan, at isang lumang mapa. Dapat bang buksan natin ito? Tanong ni Marco, bagamat alam kong ang sagot ay malinaw na para sa amin. Isang lumang papel ang aking hinugot mula sa baul. May mga sulat kamay na hindi pamilyar, ngunit tila nagkukwento ng isang sinaunang kasaysayan. Sa kabila ng kanyang pagkabulok, ang tinta ay nananatiling matatag, naglalaman ng isang mensahe na tila matagal nang hinihintay na mabasa. Marco, tignan mo ito, sabi ko, at sabay naming binasa ang sulat. Sa aming pagbasa, unti-unting lumitaw ang kwento ng aming mga ninuno, mga kwento ng paglalakbay, pag-ibig at sakripisyo. Ang mapa ay nagtuturo sa isang lugar sa isla, isang lugar na di umano'y nagtataglay ng kayamanan na matagal nang pinagtangkaang hanapin ng aming pamilya. Ngunit may isang bahagi ng sulat na tila nagbabala. Ang sino mang mangahas na hanapin ang kayamanang ito ay haharap sa matinding panganib. Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila umihip na may kasamang babala. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang baul na ito ay hindi lamang isang kahon ng mga lumang alaala. Ito ay isang daan patungo sa isang misteryo na matagal nang nakatago sa puso ng isla. Baka ito na ang pagkakataon natin para malaman ang katotohanan. Sabi ko, kahit pa ang mga salitang lumabas sa aking bibig ay nagdudulot ng takot sa aking puso. Dahan-dahan naming inayos ang mga sulat at larawan, ngunit may isang bagay na tumatak sa aking isipan. Sa ilalim ng lahat ng ito, may isang maliit na kahon. Nang buksan namin ito, isang lumang pendant ang nasa loob. Isang pendant na pamilyar sa akin sapagkat ito'y palaging suot ng aming lolo. Marco, ito ang pendant ni lolo, sabi ko, habang dinampot ito at marahang hinawakan sa aking palad. Ang pendant ay tila nagtataglay ng kakaibang init, isang init na tila nag-uugnay sa amin sa aming mga ninuno. Ngunit bago pa man namin maipagpatuloy ang aming pagtuklas, may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng mga puno. Isang anino ang lumitaw, ang anyo nito'y hindi pamilyar, ngunit may dala itong presensyang nagbabanta. May tao, bulong ni Marco, at kami nagdesisyong itago ang pendant sa loob ng aming bulsa. Ang anino ay lumapit at ang liwanag ng buwan ay unti-unting nagbigay daan upang makita namin ang mukha nito. Isang matandang lalaki, may mga mata na puno ng hiwaga, at isang ngiti na tila may alam sa lihim ng baul. Kayo ang mga magpinsang nagtatangkang hanapin ang kayamanan ng isla, sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hindi namin alam kung paano siya nakarating doon, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang paalala na ang aming paglalakbay ay hindi magiging madali. Sa kanyang anyo ay may dala siyang hindi lamang kasagutan, kundi pati na rin mga tanong na magdadala sa amin sa mas malalim na hiwaga ng isla. Sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. At ang lihim ng baul ay bahagi lamang ng mas malawak na misteryo na matagal nang nakatago sa puso ng isla. Ang aming desisyon na ipagpatuloy ang paghahanap ay magdadala sa amin sa landas na puno ng panganib, ngunit sa parehong pagkakataon,
puno rin ng pag-asa. Kumakahol ang mga aso sa di kalayuan habang patuloy kaming naglalakad sa makipot na daan na binabalot ng makapal na mist sa gitna ng kagubatan sa isla. Sa bawat hakbang ng aming mga paa ay tila may bumubulong mga hungkag na tinig na nagmumula sa paligid. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba ito o kung talagang may nagmamasid sa amin. Pero ang tiyak ko, hindi na kami makakabalik pa. Si Ana, ang aking matalik na pinsan, ay tahimik na sumusunod sa likuran ko. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang halo ng takot at pananabik. Pareho kaming nag-aalala pero hindi namin matanggihan ang misteryo na humahatak sa amin palapit sa lumang baul. Sa likod ng lahat ng ito, ramdam ko rin ang bigat ng responsibilidad na ako ang nagdala sa amin sa ganitong sitwasyon. Nagsimula ang lahat noong 1 linggo. Nagsimula ito sa simpleng pag-iisa-isa sa mga lumang gamit ng lolo namin sa lumang bahay sa isla. Isang kalokohan, isang laro na umabot sa malalim na pakikipagsapalaran. Doon namin natagpuan ang baul, isang makalumang kahon na balot ng alikabok at may mga ukit na hindi namin mawari ang kahulugan. Ang mga mata namin ay nagliliwanag sa ideya na baka may mga kayamanan o lihim na nakatago sa loob nito. Ngunit sa halip na yaman, isang lumang mapa ang aming natagpuan sa loob. May mga kakaibang marka sa mapa na tila nagkukubli ng lihim na daan. At ngayon, sa gitna ng isla, sinusundan namin ang bawat palatandaan na nakaguhit sa lumang papel. Ano kaya ang nasa dulo ng mapa? Tanong ni Ana na sinubukang baliin ang katahimikan ang makulimlim na hapon. Wala akong ideya, sagot ko habang sinisikap kong makawala sa mga ugat na nakasabit sa daan. Pero sigurado akong may mahalaga sa dulo nito. Sa isang iglap, narinig namin ang lagaslas ng tubig. Tila may ilog na malapit sa aming kinaroroonan. Sinundan namin ang tunog hanggang sa narating namin ang isang maliit na batis na bumabagtas sa gitna ng kagubatan. Ang tubig ay kasing linaw ng kristal na tila ba nag-aanyaya sa amin na tumigil at magpahinga muna. Ano sa tingin mo, magpahinga muna tayo rito? Tanong ko kay Ana na tumango naman bilang tugon. Naupo kami sa tabi ng batis, hinayaan ang aming mga pagod na paa na sumawsaw sa malamig na tubig. Ang lamig nito ay tila bumabalot sa aming katawan, nagbibigay ng kakaibang kaaliwan. Habang nakataas ang aming mga paa, pinagmamasdan namin ang mapa. Napansin namin ang isang bagong marka na hindi namin nakita dati. Isang krus na tila nagpapahiwatig ng kung ano. Sa tingin mo ba, ito ang susunod na destinasyon natin? Tanong ni Ana na itinuturo ang krus. Baka nga, sagot ko habang pinagmamasdan ng paligid. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin. Sa aming pag-iisip, napansin ko ang isang bagay sa likod ng mga puno. Isang hugis na tila hindi bahagi ng natural na tanawin. Tumayo ako, naglakad papunta sa direksyon kung saan ko ito nakita. Si Ana ay napatayo rin, sinundan ako. Lumapit kami sa hugis na iyon at sa aming pagkagulat, isang lumang sira-sirang kubo ang naaaninag namin sa likod ng mga puno. Ang mga dingding nito ay inaagnas na at ang bubong ay tila anumang oras ay bibigay na. Ngunit ang kakaiba, may ilaw na nagmumula sa loob, isang malamlam na liwanag na tila ba nag-aanyaya sa amin na pumasok. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kuryosidad na nag-uudyok sa akin na lumapit. Sa kabila ng kaba sa dibdib, hinawakan ko ang kamay ni Ana bilang suporta. Sabay kaming naglakad papunta sa kubo. Sa pagpasok namin, isang kakaibang amoy ang bumungad sa amin. Amoy ng lumang kahoy at mga halaman na matagal nang naimbak sa loob ng madilim na espasyo. Ang liwanag ay nagmumula sa isang lumang lampara na nakapatong sa mesa sa gitna ng silid. Habang iniikot ko ang aking paningin sa loob, napansin ko ang isang bagay na nakapatong sa mesa.
isang lumang libro na tila ba binabalot ng alikabok at panahon. Sa tabi nito, isang larawan ng dalawang batang nakangiti, may hawak na baul na tila pamilyar sa amin. Hindi kaya, tayo ito? Tanong ko kay Ana na tila namutla sa nakita. Bago pa man kami makapag-isip, narinig namin ang tunog ng mga yabag mula sa likuran. Isang anino ang gumalaw sa gilid ng aming paningin at bago pa kami makapangusap, may isang boses na umalingaw-ngaw sa silid, malamig at puno ng misteryo. Maligayang pagdating, sabi ng boses na tila nagmumula sa kung saan. Matagal ko na kayong hinihintay. Napatingin kami sa isa't isa, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa likod ng bawat hakbang na ginawa namin, isang bagong misteryo ang nagbubukas. At hindi kami sigurado kung handa kami para dito.